Live traffic update muna tayo mga karangkada. Ang nakikita nyo sa inyong mga screens ay ang traffic situation ngayon dyan sa may Ortigas Extension. Sa right side ng inyong mga screen, yung medyo mabigat ngayon ang daloy ng trapiko, yan yung papuntang junction. Dyan sa may Cainta, papuntang Taytay, papuntang Tikling. Laging matraffic dyan, lalo na ngayon rush hour. Samantalang sa left side ng inyong mga screen, yan naman yung galingan Taytay, galing Cainta at papunta ng Pasig area at papuntang Ortigas area. Dun sa may EDSA Ortigas, no? So dyan sa mga oras ito, maluwag naman ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Kapit Pilipinas, isang araw na naman ng maiinit na balita. Ako po si Nina Corpus. Walang palalampasin, walang iiwanan. Naririnig tayo sa Radyo 630, 92.3 FM Radio Manila at Regional FMR Station sa buong bansa. Ako si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Banggay ng bagong silang na sanggol nakitang nakalutang sa sapa. Mag-ina, patay matapos matrap sa nasunog na punerarya. 4 na taong gulang na lalaki, pinatay sa bugbog ng kinakasama ng kanyang ina. Pati maselang bahagi ng katawan ng paslit, hindi nakaligtas sa pananakit. Mga peking pangalan na umano'y nakinabag sa confi funds ni VP Sara Duterte na dagdagan pa. Gitarista ng Eraserheads na si Marcos Adoro, out muna sa mga new project ng banda dahil sa rape issue. Pasintabi po, sensitibong balita. Isinakaw kasama ng mga basura ang isang bagong silang na sanggol at natagpo ang palutang-lutang sa sapa. Narito ang marangkadang balita ni FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Nabulabog ang mga residente sa Banawa, Cebu City sa nakakasulasok na amoy mula sa isang sapa nitong Sabado ng umaga. Ang inakalang patay na hayop, labi pala ng isang bagong silang na sanggol na nakalutang kasama ng mga basura. Ayon sa residenteng si alias Marie, itinapon niya sa sapa ang isang sako na itinambak malapit sa kanyang bahay dahil sa masangsang nitong amoy nitong Biyernes. Nagulat na lang siya kinabukasan nang makita ang labi ng sanggol na palutang-lutang. Hinala ni alias Marie, galing sa sakong itinapon niya ang patay na sanggol. Bagamat nailibing na ang labi ng sanggol, patuloy pa rin ang investigasyon sa mga posibleng salarin. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Patay ang mag-ina matapos matrap sa sunog na sumiklab sa isang punerarya at bahay sa bayan ng Maramag, Bukidnon. Samantala, sugatan naman ang isang pulis matapos magliyab ang kanyang kotse sa Matalam, Cotabato. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Davao correspondent Hernel Tokmo. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog na tumupok sa bahagi ng puneraryang ito sa Barangay South Poblacion sa bayan ng Maramag sa Bukidnon kahapon ng madaling araw. Nasawi ang 43 taong gulang na ina at 11 taong gulang niyang anak na babae na natutulog sa bahay na nasa ikalawang palapag ng punerarya. Nabatid na bumisita lang ang mga biktima para dumalo sa gaganaping kaarawan at binyag kahapon. So ang kwento, yung nanay nakababa na talaga, nakamalay kasi lahat ng pati yung mga implado nila, mga ibang sabador na nakamalay, nakagawas. Pero yung bata, tulog man. Mauto yung binalikan ng nanay sa taas. Natrap na siya. Ayon sa fire investigator, posibleng nagsimula ang apoy sa paggawaan ng ataul at kumalat sa bahay. Nailabas naman ang isang bangkay na hindi pa na-embalsamo mula sa punerarya. Inaalam pa sa ngayon ng Maramag Fire Station ang sanhi ng sunog. Samantala, swerteng nakalabas mula sa nasunog na kotse ang 37 taong gulang na pulis sa Barangay Central, Malamote sa bayan ng Matalam, Cotabato Province nitong Biyernes. Binabaybay ng biktima ang National Highway pero nawalan umano ito ng kontrol at bumangga ang sasakyan sa barandilya ng kalsada. Dumiretso sa sakahan ng sasakyan at lumiyab. Nagtamo ng mga pasa at paso sa katawan ang biktima. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang aksidente. Hernel Tokmo, umaarangkada sa pagbabalita. Patay ang 4 na tao sa sunog na sumiklab sa Bernabe Compound sa Barangay Pulang Lupa 1 sa Las Piñas City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mag-aalas 2 ng madaling araw nang sumiklab ang apoy. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog bago ito tuluyang naapula.
Sinabi pa ng BFP na pawang magkakamag-anak ang mga nasawing biktima. Arestado sa buy-bust operation ng isang lalaki matapos mahulihan ng halos 7 milyong pisong halaga ng shabu sa Pampanga. Narito ang umaarangkadang balita ni FMR News Central Luzon correspondent Gracie Rutao. Hindi na nakapalagang lalaking ito ng pusasan ng mga operatiba matapos masabat sa buy-bust operation nitong Sabado ng hapon sa Arayat, Pampanga. Ang suspect na kinilalang si Alias Ramil ay kabilang sa listahan ng mga high-value target ng mga otoridad. Nakuha sa suspect ang nasa 1 kilo ng hinihinalang shabu na halos 7 milyong piso ang halaga. Based doon po sa aming tactical interrogation na sinagawa po dalawa lang po dito po sa Arayat nito yung may contact. Kaya po nagkakanda kami ng follow-up operation, nakipag-coordinate na rin po kami sa Manila Police District para po eventually ma-follow up po yung kinukuhanan ng dalawang ito sa Arayat. Isinasailalim pa sa masusing investigasyon ng suspect upang matukoy ang lawak ng network nito at ang mga posibleng koneksyon nito sa mas malalaking sindikato ng droga. Gracie Rutao, umaarangkada sa pagbabalita. Nasabat sa pantalan sa Clark, Pampanga ang parcel mula Africa na naglalaman ng hinihinalang shabu noong April 4, 2025. Tinatayang nagkakahalaga ng 6.7 million pesos ang halaga ng drogang nabisto sa tulong ng isang tip na natanggap ng Clark Interagency Drug Interdiction Task Group. Idineklarang spare parts ang parcel na galing East Africa at naka-address sa Cavite. Nang suriin ng PIDEA, nagpositibong shabu nga ang kargamento. Patuloy ang investigasyon hinggil sa iligal na kontrabando. Nadagdagan pa ang listahan ng mga kahina-hinalang pangalan ng mga tumanggap ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon ito kay House Deputy Majority Leader at La Union 1st District Representative Paulo Ortega. Narito ang umarangkadang balita ni FMR News Senior Correspondent Willie Delgado Jr. Marami ang humihingi ng reaksyon. Malaartista at kilalang pangalan ang nadagdag sa listahan ng mga nakatanggap ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ibinuking ni House Majority Leader Paulo Ortega na kasama sa listahan ang mga pangalang Hanilet Camille C., Fiona Biong, Fiona Villegas, Fiona Ranites, Ellen Magellan, Erwin Q. Iwan, Gary Tanyada at Joel Linangan. Sabi ni Ortega, sina Hanilet Camille C., Fiona Biong, Fiona Villegas at Joel Linangan ay nakalistang benepisyaryo ng 500 million pesos confidential funds ng OVP. Sina Fiona Ramirez, Erwin Q. Ewan, Ellen Magellan at Gary Tanyada naman ay sinasabing tumanggap ng bahagi ng 112 million pesos confidential fund ng DepEd. Ayon kay Ortega, wala ring birth, marriage at death records ang mga ito sa Philippine Statistics Authority. Dagdag pa naman babatas, hindi na nakakatuwa ang paulit-ulit na paggamit ng peking pangalan na mistulang kinuha sa pelikula at showbiz. Madami po yung pangalan eh. So, parang ano nga eh, parang teleserye, di ba? Pakonti-konti, may lumalabas. They had all the time, they had all the chances, sabi nga nila. Pero wala eh, naging show yung nagkaroon ng puro drama. Pondo anya ng bayan ang pinag-uusapan dito. At kung hindi nila mapapatunayan na totoo ang mga nasa listahan, magiging matibay itong ebidensya laban sa kasong impeachment ni Vice President Sara Duterte. Willie Delgado Jr. umaarangkada sa pagbabalita. Mukha talagang painit ng painit ang drama sa politika. Ngayong balikbansa na si Vice President Sara Duterte, marami ang nagtatanong, dapat ba game na rin ang impeachment? Ikaw, anong masasabi mo? Pareho ko sa ganun. As long as they prove it, according to yung mga evidences, sobra na.
Opo, kasi parang itutuloy po kasi nandito na po siya, tapos kaya na po siyang i-seize po ganun para may impeach po. Hindi pwede impeach kasi mahal namin si Sara. Ako po ay game na sa impeachments niya para malaman ng tao na meron siyang ginawang kalokohan. Ay kung naayon po sa batas, dapat lang talaga na-impeach siya. Kasi kung sino man kasala, yun dapat na ipatawid, di ba? Kung nararapat, bakit hindi? Alam naman natin mga sitwasyon, di ba? Kung talagang may kasalanan siya, harapin niya. At dahil nakauwi na nga si Vice President Sara Duterte sa Pilipinas kagabi, marami ang nagtatanong, dapat na ba niyang harapin ang impeachment complaint? At para pag-usapan ang tungkol sa papalapit na impeachment trial kay VP Sara Duterte, makakasama natin live via Zoom ang Director ng Human Rights and People Empowerment Center Incorporated. Magandang hapon po sa inyo, Attorney Dino De Leon. Magandang hapon, Jack, at sa lahat ng mga ating mga pinig. Attorney Dino, this is Nina Corpus. Okay, yes. Attorney, anong reaction nyo na umuwi na si VP Sara Duterte? Well, maganda na umuwi na siya, no? Dahilan sa marami siyang mga kontrobersyang hinaharap dito sa bayan natin at kailangan niya harapin lahat ng mga paratang sa kanya. Bukod pa dyan, meron siyang kailangan gawing gampanan na mandato bilang Vice President, no, of the Philippines. Inelect siya ng mga taong bayan, kaya kailangan nandito siya kung sakasakali para gampanan ang kanyang mga trabaho at ang kanyang mga projects. Mm-hmm. So, attorney, tingin nyo, di ba, pinasasagot siya doon sa mga good move ba kung talagang sasagot na siya doon sa, di ba, naghain yung Kamara ng 10 days nga dapat. Pero yun nga lang, hindi inaksyonan ng Senate. Tingin nyo, dapat personal talaga, sumagot na po siya. Well, kailangan sagutin niya kasi medyo malala yung mga kontrobersiyang kanyang pinupukol sa kanya doon sa impeachment, no? Bukod pa doon sa kanyang threats sa Pangulo, sa asawa ng Pangulo, tsaka sa Speaker of the House, which is Article 1 of the impeachment, no? Yung sinasabing there is already a contract to kill. Nangontrata siya ng mamamatay tao, ng assassin laban sa presidente, kay Liza Araneta Marcos, sa First Lady at saka Speaker of the House. Meron pa siya doon sa mga unliquidated funds or pati yung mga improper liquidation ng kanyang confidential funds. Napakalala niyan kasi 125 million in 11 days ang sinasabing kanyang ginastos, no? Yung sa 11 days na ito, 3 pa dito holiday, kasama ang Christmas, kasama ang New Year, kasama ang Rizal Day. Tapos, ang sabi, so 8 days lang talaga na inubos yung 125 million. At ang mas malala pa dyan, yung 16 million dyan, sinabi, ginamit daw para sa safe houses. Nagtataka naman kami kung sino yung mga tinago niya at bakit siya gumastos ng around 1.5 million kada araw in 8 days. Saan niya ba chinek-in itong mga tinatago niya? Kahit naman siguro sa Okada Hotel na 20,000 a day o 30,000 a day. Kahit na ilang rooms, ilang daang rooms ang kailangan mong gastusin, ang i-book para magastos yung 1.5 million. Bukod pa dito, yung parang pinaglalaroan ba, yung taong bayan na ginamit na yata lahat ng mga chichirya, no? Siguro yung nag-liquidate nito ay kumakain siguro na chichirya nung mga oras na mukhang dinodoktor yung mga vouchers kasi sa vouchers pare-pareho ng tinta, pare-pareho ng penmanship. Tapos yung mga pangalan, Mary Grace Piatos, Fernando Tempura, Carlos Miguel Uwishi, Chippy McDonald, Pia Piatos Lim, 'di ba? Yung mga kung ano-anong mga chichirya ang nilagay dito, Jay Camote, Raymundo Genova, lahat na ng mga chichirya dito, ginawang chichirya yung pondo ng bayan. Tandaan natin na ang pinag-uusapan dito, pondo ng bayan. Pinaghirapan ng bawat isang tao, no? Kahit na hindi ka nagbabayad ng income tax kada bumibili ka ng sardinas, bumibili ka ng shampoo, bumibili ka ng sabon, nagbabayad ka ng tax dyan dun sa VAT. Tapos paglalaroan lamang yung pera mo ng ganyan na parang in a brazen way. Dapat harapin ni Vice President Sara Duterte yung mga paratang sa kanya. Kasama rin sa paratang dito sa impeachment complaint yung sinasabing pag-rig daw nung bidding ng 500 million pesos na proyekto sa Department of Education. Imagine mo yon, ang pinag-uusapan dito nasa educational crisis na nga tayo. Kailangan ng mga bata na mag-aaral na future supposedly pag-asa ng ating bayan, kailangan nila ng
ng better computerized educational system, pati ba naman daw yun nanakawin at yun daw ay nirig ayon na rin doon sa impeachment complaint, no? So napakarami, malalala yung mga paratang na kailangang harapin ni Vice President Sara Duterte. Kasama rin dyan doon sa impeachment complaint yung sinasabi nilang kasama pala siya doon sa nag-order ng malawakang patayan sa Davao. Ang basis dito yung testimonya ni Edgar Matobato tsaka ni Arthur Las Cañas sa sinasabi na inutos niya na kailangan ipagpatuloy ang patayan sa Davao nung siya ay nag-assume na mayor noong pagkatapos ni Rodrigo Duterte, no. So meron rin doon sa impeachment complaint yung totality ng lahat ng kanyang behavior kasi nag-a-attend pa ng kung ano-anong mga rally nung sinabi niyang siya ang designated survivor. Ang sinasabi doon sa impeachment complaint yun ay mga destabilization attempts doon sa current administration at sa gobyerno na dapat kinabibilangan niya at kitang-kita naman na kung sakasakaling magkaroon ng destabilization sa presidente, siya yung immediate beneficiary dahil siya ang pangalawang pangulo, no? So yan yung mga kailangan niyang harapin na paratang sa impeachment complaint. Malamang mas magandang makabalik na siya para ayusin niya yung kanyang depensa kasi napakarami ng kanyang kailangang ipaliwanag sa taong bayan. Okay, attorney, dito po sa mga fictitious names na sinasabi po ninyo, no? May paraan po ba para matrace na tinanggap po ito ng totoong tao? Well, alam mo, ang inaano nila dyan, no, ang depensa na sinasabi nila, confidential funds nga so gumagamit kami ng alias. Diyan makikita ng taong bayan na dapat yung confidential funds is an exception rather than the rule. Bakit? Kasi ganyan pala kadaling dayain yan. Hindi mo kailangan ba ipakita yung tao? Iisang sulat lang ba? Mag-iimbento ka lang ng kung ano ng chichirya and then that will be considered as a liquidation. Kaya nga yan, exception rather than the rule. Ang hindi natin maintindihan dyan, bakit ba bilang Vice President, kailangan nyo rin ng confidential funds. Nung panahon naman ni Vice President Leni Robredo, zero ang confidential funds. Bakit as Department of Education, kailangan niya rin ng 500 milyong confidential funds na hindi mo maintindihan kung bakit. Tapos, mas malaki pa yung, alam nyo ba, na mas malaki pa yung intelligence fund ng collective ni Sara Duterte kaysa sa pondo ng National Intelligence Coordinating Agency ng Pilipinas, ng NICA. How is that acceptable, no? So sabihin na natin in the level of legality and policy, may depensa siya. Pero sa totoo lang, ako nahihinaan ako sa depensa niya, pero yun ang susubukan nila. Pero meron din dito ng question ng polisiya at may question rin dito ng moralidad, di ba? Bakit mo pinapabayaan na gawing chichirya ang pondo ng taong bayan at ganyan ka-brazen, ganyan kadali lang yung liquidation niya. Sa akin palagay bilang abogado, kailangan kung pera ng taong bayan ang pinag-uusapan, you are accountable for it and hence hindi pwede yung ganyang brazen kind of liquidation na ginagawa nila sa Office of the Vice President. So, kunyari dumating na tayo, attorney, dun sa mismong impeachment trial, pwede bang ipatawag itong mga names na to? I mean, ilalabas yung tunay na tao? Pwede bang kumbaga i-order yan during sa trial po? Or talagang mananatiling confidential? Nasubukan na natin doon sa mga national, doon sa mga proceedings, even sa ordinaryong kote, hindi nga sa impeachment, no? Na yung mga sensitive proceedings, pwede namang ilagay in an executive session. Okay. No? So, pwede silang ipatawag in an executive session kung totoo nga tinanggap nila, no? Siguro pwedeng patawag itong mga ito or a sample size lang kung sino man yung mga ito, no? At saka kung totoo nga ba na kailangan silang itago, kailangan ba silang i-hotel? Kahit na i-hotel mo nga lahat sa ukada yan, kailangan ba yung ganyang kind of policy decision, no? Nag-check-in ba talaga sila? Asan ang vouchers ng check-in na yan? Asan yung kontrata doon sa safe houses na yan? At bakit ganyang kalalaki? 1.5 million every day, 16 million ang ginastos mo sa alleged safe houses. Saan 5-star resort ka ba? Saan ka ba dinala? Sa Bahamas ka ba dinala para gumastos ka ng 1.5 million a day? Kahit na sa Bahamas ka dalhin, I doubt that you will spend around $25,000 per day, even in the most expensive hotels in the world. So I really don't understand, no? Pero yan, pwede nila ipatawag yan. At kung totoo nga naman, sinasabi ni Sara Duterte na justifiable yung kanyang 1.5 million a day in only 8 days or sabi natin 11 days kasi holiday pa nga yung mga iba doon, kailangan niya talagang ipakita yung kanyang depensa. She has a lot of explaining to do. Okay. So, attorney, ngayon nandito na nga sa bansa si VP. Ano kaya nakikita ninyong mga pwedeng mangyari sa mga susunod na araw?
Well, kitang-kita daw na kailangan ako kung ako yung sa kanya kailangan kong mag-isip ng aking depensa, kailangan i-gather niya na yung legal team niya. Sa akin yan, malinaw naman na nakalagay sa Constitution na forthwith dapat ito, di ba? Ibig sabihin immediately, yan ang direct translation at synonym ng forthwith, immediately. Nakakapag-imbestiga nga si Senator Amy Marcos ng sarado supposedly ang Kongreso, ang adjournment niya. Bakit hindi sila makapag-convene to do the impeachment, no? So dapat at as soon as possible time, I think sabi naman ng mga prosecutors sa House 80% ready na sila. I think the Senate is also already readying. So I would think that in the next 1 month or 2, hopefully, or baka right after the elections, magko-convene na yung impeachment court, no? But Nina, ang kailangan nating isipin dito ito ay also an election issue. Yung bang mga ini-endorsong kandidato ni Sara Duterte at noong tinatawag nating Davao Group, no, yung sa PDP laban, pananagutin ba ng fairly yung si Sara Duterte pag siya ang nakaupo? I think this is an election issue, especially since yung 12 na kailangan nating i-elect or iluluklok natin sa kapangyarihan, ultimately sila magde-decide kung kailangan i-convict itong si Sara Duterte o hindi, no? So I think kailangan natin pag-isipan mabuti kung sino ang ating mga iboboto sa Senado. Siguraduhin natin na yung patas, hindi yung sunod-sunuran lamang, hindi yung may blind loyalty. Ang loyalty dapat ay nasa bayan, at kung malinaw ang ebidensya at hindi talaga may explain itong mga chichirya na pangalan na ito, hindi naman talaga ma-explain kung bakit nire-rig yung computerization program ng DepEd, hindi magbibigay ng circus na excuse doon sa threat or doon sa national security concern na sinasabing nagkontrata siya ng mamamatay tao, at saka yung iti-treat fairly yung testimonya ni Arthur Las Cañas, di ba, na nga doon sa ICC, tsaka ni Edgar Matobato na mga witnesses sa ICC. Dapat yung mga patas ang tumingin, hindi yung may blind loyalty, at ang loyalty lamang ay ating sa bansa at hindi doon sa ilang mga personalidad na ito. Okay, nako, maraming salamat ulit sa oras nyo at malinaw na pagpapaliwanag po. Maraming salamat, Attorney Dino De Leon. And again, wag po sana kayo magsawa pag naimbitahan uli kayo ng Arangkada Balita. Salamat, sir. Maraming salamat, Ninya at Jack, at magandang hapon sa inyong lahat. Inanunsyo ng Malacanang na na-dismiss na ang mga kaso laban sa 17 Pilipinong inaresto sa Qatar. May kinalaman ito sa iligal na pagtitipon doon ng ilang Pinoy bilang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na tinutukan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kaso para matulungan ang mga kababayan nating na-detain. Personal na nakipag-ugnayan ang Pangulo sa gobyerno ng Qatar sa tulong ni Qatari Ambassador Ahmed Saad Al-Humidi, kaya't napalaya ang mga Pilipino at hindi nasampahan ng kaso. Desisyon na umano ng 17 Pinoy kung mananatili sila sa Qatar para magtrabaho. Hindi pa itinuturing ng Malacanang na paghihiganti ang pagkakaaresto sa 3 Pilipino sa China dahil sa umano'y pag-espiya o espionage. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na wala pang matibay na ebidensyang nagsasabing buwelta ito ng China sa pagkakadakip sa ilang Chinese sa bansa dahil sa paniniktik. Hahayaan muna ng Malacanang ang Department of Foreign Affairs at Department of National Defense na manguna sa investigasyon sa insidente. Tiniyak ni Castro na iniutos na ng Pangulo ang pagbibigay ng legal na assistance at iba pang suporta sa 3 Pilipinong inaresto sa China. Isang barko ng China Coast Guard ang humarang at sumabay sa BRP Cabra ng Philippine Coast Guard. Nangyari ito 170 kilometro sa kanlurang bahagi ng Zambales nitong linggo. Umabot sa 16 meters ang pinakamalapit na distansya ng dalawang barko. Makikita rin sa video na halos magkatabi na ang mga barko. Ayon kay PCG West Philippine Sea spokesperson Commodore J. Tariela, nakaiwas ang BRP Cabra sa banggaan dahil sa galing ng kanilang mga tauhan. Dagdag ni Tariela, hindi ito ang unang insidente ng harassment mula sa China Coast Guard.
Kahit mukhang maliit na issue, bilyong dolyar ang dumadaan sa mga bahura na pinag-aawayan. Ang China, lumikha ng artificial islands, nagpapalakas din ng militar kahit may desisyon na sa UNCLOS na walang basehan ang kanilang claim. Pero bakit ngayon tayo pa rin ang nahihirapan? Para linawin yan, kasama natin live si Dr. Sherwin Ona, Associate Professor at Security Analyst ng De La Salle University. Magandang hapon po sa inyo, Doc Sherwin, and welcome po sa Arangkada Balita. Magandang hapon, Ninya. Magandang hapon, Jack. Salamat sa imbitasyon. Doc, isang rewind lang po tayo ng konti, Professor, no? Ang tanong kasi ng marami, kahit may panalo tayo sa The Hague ruling, no? Bakit parang walang nangyayari? Ano po ba yung history po nito? O hindi naman sa walang nangyayari siguro, Ninya, no? Nakikita nyo naman na aside doon sa ginagawa ng ating bansa, no, upang protektahan ang ating mga maritime zones, no? Marami rin tayong mga kaalyado na nire-recognize ang ating panalo dito sa arbitral court noong 2016 at alam nila na nasa tama ang Pilipinas diyan pagdating sa tinatawag na rule of law dahil nga ayon dun sa desisyon na ibinaba noong 2016 ito ay pinawawalang saysay yung claim ng China na kanila ang South China Sea sa pamamagitan ng 9-dash line or 10-dash line nga minsan 11-dash line pa na kanilang sinasabi na kanila daw ang buong South China Sea. Ito yung mahalagang panalo, Ninya at Jack, at hindi dapat ibaliwalain ng ating mga kababayan at of course ng mga nakikinig. Pero yun nga, Professor, nakita ko yung pinanggagalingan ng tanong ni Ninya is, oo, nandun na yung ruling, pero bakit ganun? Parang hirap na hirap pa rin tayo. Bakit yung China ay talagang hirap na sundin itong ruling po na ito? Hindi, at saka talagang patuloy pa rin yung panghaharas. So Yes. parang it's just a normal occurrence now. Nakikita lang natin dahil ang daming may nagko-cover na. Oo. Pati sa, di ba, sa air din, minsan may ano rin doon. Di ba? Muntik pang ano ba yung banggaan ba yun? Di ba? Nakakatakot. Yes. Oo, wala bang pwedeng mamagitan na iba na parang magano na, hey, ito, ano ba, sir, yung kailangan natin gawin po siguro dyan? Oo. Dapat maintindihan natin, Ninya, Jack, na ang China talaga ay hindi hihinto sa kanyang mga belligerent actions dito, para nang malapirata yung kanyang ginagawa rito sa South China Sea, na sinasabi niyang kanya. Dapat nating maunawaan na 60% ng global maritime trade ang nagdadaan dito sa mga karagatan na ito, at ang pagkokontrola ng South China Sea ay isang strategiya para makontrol ang daloy ng komersyo ng buong mundo, kaya mahalaga ito. Ngayon dun sa kanilang ginagawa, may laban naman tayo diyan, kasi ngayon tinitingnan natin na might is right, ang gustong ipamahagi sa atin ng China, ang kanilang naratibo, Kami ang may possession nito, mas malakas ang aming Coast Guard, mas malakas ang aming militar. Kami ang dapat manaig dito. Pero hindi yan ang posisyon ng Pilipinas. Ang sinasabi ng Pilipinas, kami ang nasa tama, at nire-recognize ng buong mundo na ang aming karapatan dito sa West Philippine Sea, at ang aming soberenya dito sa mga karagatan. Ito kaya minsan hindi talaga magkakasundo yan, pero dapat nating alalahanin na tayo yung nasa tama, at maraming pamamaraan na para maitulak natin to sa pamamagitan ng diplomasya, yung ating ginagawang transparency initiative, although sasabihin ng mga tao minsan, Dr. Ona, nakakasawa ng manood ng ng mga pambobomba dito sa West Philippine Sea, pero kailangan nating ipakita yun na nandyan tayo, ang presensya natin ay nandyan, maski banggain tayo ng banggain. Kasi commitment natin yan, yan ay ating soberenya, yan ay ating karapatan. Kailangan pagtibayin natin ang ating resolve dito sa ating mga karagatan. At dahil nga po patuloy ang military build-up ng China, gaano po kalaki ang banta nito sa Pilipinas? Nako, Ninja, napakalaki talaga. Sinabi nga ni Jack kanina, nagtayo sila ng mga artificial islands, na kanilang minilitarize. Itong mga artificial islands na to ay nasa teritoryo natin. Yung nakakabahala dito, napakalapit lang nito sa Palawan. Pagka mga ganito,
dahil nga ang Pilipinas ay maliit na bansa lamang, no? Meron na naman tayong ginagawa, no? Minomodernize natin ang ating armed forces, minomodernize natin ang Philippine Coast Guard natin, ano? Pero hindi talaga natin kayang pantayan yung dami at yung laki ng mga barko ng China, no? Kaya dito pumapasok yung ating mga kaalyado, no? Nakikita nyo naman ang ginagawa halimbawa ng Estados Unidos, no? Yung pagtulong nila sa atin ngayon, meron na silang pinabalak na ibigay ng mga F-16 fighters sa atin, ano? Yung ibang mga bansa katulad ng Germany, ng Canada, tinutulungan tayo niyan. Yung paglalayag nila sa West Philippine Sea, yung joint patrol kasama ng Japan, ng Australia, ito ay malaking tulong, Nina at Jeff, ano? Dahil nga pinapakita nito na nananaig ang rule of law at ito ay indirectly, ini-enforce na nito ang arbitral ruling noong 2016 ano, sa pamamagitan ng ganitong mga aktibidades. Okay, Professor, ganito lang yun. Ninya, nakita mo ba yun sa mga video, yung artificial island, yung tinayo talaga nila na structure. Realistically, Prof, pwede pa ba nating, ano mangyari doon? Gigibain ba natin yung pag kinlaim talaga natin yung lugar na yan? Or tayo na lang mag-occupy? Oo, yun nga eh. Realistically, Maki-claim mo ba? Ano magagawa natin dun, sir? Doon sa tinayo nila? At ba't ba napabayaan in the first place na maging ganun kalaki? Parang fortress yung mga nandun. Alam mo, nung unang nakita yan, maliliit lamang na mga settlements na mga mangingisda yan, eh, no? Pero nung nangyari nga yung 2012 na Scarborough incident, no? Pinag-igting nila yung construction ng mga artificial islands na yan. At nung nakaraang administrasyon, dahil nga naging bukas ang nakaraang administrasyon, ang Duterte administration dito sa ng China rito sa ating karagatan, na-involved din itong mga ito, no? Hindi lang itong mga artificial islands, yung ilang mga bahura pa natin ay kanilang nakuha. Ngayon, tinatanong mo ko anong pwedeng gawin ng Pilipinas, no, aside from constant monitoring, no, na mas maging vigilant tayo. Alam mo, Jack, dapat tingnan natin ito sa strategikong pananaw, no. Hindi to makukuha ng 1 buwan, 1 taon, 2 taon, ano? Ang investment ng ating bansa rito sa ating mga aktibidades, sa ating mga aksyon ay bibilangin ng henerasyon. No? Ito'y dekada or more, no? Dahil nga ayaw naman nating makipaggera, no, sa ating isang malaking bansa, no? Ito talaga ay ating kumbaga ay tsatsagain, no, sa pamamaraan ng diplomatiko, sa political settlement, sa ating ng ating mga rights, no, pag-iigting ng ating mga karapatan sa ating mga karagatan, ano. Unti-unti natin 'yan na i-build up at of course kailangan din natin paigtingin ng ating depensa, ano. Okay, mapunta naman po tayo dun sa isang insidente rin po, no, na may 3 spies daw umano na dinetain po dyan sa China. So ano po ang masasabi ninyo dyan? Kasi ang sabi, ito yung mga estudyante dati, mga scholar, no? At nagtatrabaho dyan bilang mga migrante or OFW. Tapos ngayon po ay, ayan, may video na kaya siya nag-confess and all that. Ano po ang tingin niyo po dyan? Alam nyo, Nina at Jack, ano? Dahil nga sa dami ng mga espionage networks na nadidiskubre ng ating pamahalaan dito sa bansa natin, sa tingin ko natural lamang na mag-respond yung China, ano, kasi black eye na sila rito sa atin, no? Sa dami ng nadidiskubre ng ating pamahalaan. Umpisahan mo na sa Pogo, umpisahan mo na dun sa Alice Guo case at yung ibang mga disinformation activities na ginagawa nila, talagang magugulat ka sa scale, no, sa dami at sa laki, no. Siguro nga dahil nga kailangan siguro nilang mag-reply dito, no? Kailangan ipakita din nila sa buong mundo na meron ding nangyayari sa amin yan, no? Pero hindi ko kapanipaniwala dahil ang Pilipinas ay isang maliit na bansa lamang, ano? Meron ba tayong kakayahan na mag-deploy ng ganyang mga espionage network sa ibang bansa, ano? So, hindi mo paniniwalaan kagad, although hindi ko naman pinangungunahan yung ginagawang investigasyon ng Department of Defense at saka ng Department of Foreign Affairs, ano? Pero sa akin palagay, hindi ka panipaniwala talaga, no? At kung makikita mo, talagang ano lang ito, no? Kumbaga, pinapakita lang nila na ang Pilipinas din ay may ganyan din, ano? Na sa tingin ko hindi naman ka panipaniwala.
Okay. Ayan nga po, ito may nakuha tayong mensahe mula kay spokesperson, National Security Council spokesperson, Jonathan Malay. Ito yung statement talaga nila. Pero ang sabi nga niya, limitado raw ang impormasyon nila dito po sa nangyari sa 3 Pilipino na inaresto. At sabi niya baka raw ito ay retaliation for the series of legitimate arrests. Yung ating pag-aresto sa mga Chinese agents and accomplices nga. May kinalaman dyan sa Pogo at mga iba pang mga illegal na aktibidad. Pero grabe dyan, di ba? Kahit nga yung pinakasikat nilang artista, bigla na lang nawawala sino pa? Papaano pa kung ito mga ordinaryong Pilipino natin? Sana talaga maiuwi po natin sila. Dr. Ona. Panghuling mensahe na lang po sa ating mga kababayan. Ano po ang sa tingin nyo, kasi nananawagan nga ang NSC na maging vigilant tayong mga Pilipino at yung mga galaw, lalo na po yung mga OFW natin sa ibang bansa na may dinetain, may inaresto, o yung ngayon may inaresto sa China. Mukhang mainit sa atin Oo. Ano mapapayo nyo po, sir? Alam nyo, Nina at saka Jack, hindi dapat tayo magpasindak sa ganitong mga gawain. Ito'y part ng tinatawag nila na gray zone tactics. Sikat na sikat ang China rito. Hindi dapat tayo magpabuli sa mga ito. Dahil nga, ang pinakamahalaga ay nasa posisyon tayo ng tama, nasa posisyon tayo ng kung ano ang nararapat, nasa posisyon tayo ng batas. Tama ang sinasabi ng ating pamahalaan, ng National Security Council, ng Department of Defense, mas paigtingin pa natin ang ating vigilance. Kasi yung mga nahuhuli nating mga espionage network, sa tingin nyo, 1 o 2 lang yan? Matagal na silang nandito. Di ba? Dekada na at namayagpag nga ang mga yan ng nakaraang administrasyon. So, kailangan lang talaga nating maging vigilant. Ang mga tao natin, kailangan natin tulungan din ang ating gobyerno upang mapalakas ang depensa ng ating bansa. Yun lamang. Salamat. Maraming salamat po, Dr. Sherwin Ona, sa inyong mga paliwanag. Salamat, sir. Salamat. Walang nakikitang irregularity ang Commission on Elections sa pag-iwan ng mga transmission device sa isang staging hub sa Barangay Buhangin, Davao City. Ayon sa COMELEC, wala namang kinalaman ang mga election device sa pagbabasa ng balota at pagbibilang ng boto. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR News Davao correspondent Hernel Tokmo. Nababahala ang ilang residente at nagsumbong sa Buhangin Police Station nang dalhin ang maraming solar panels at Wi-Fi transmission equipment sa isang pribadong bahay sa Dumanlas, Barangay Buhangin proper, Davao City nitong weekend. Gagamitin ito sa darating na midterm election sa Mayo pero ipinagtataka nilang nasa residential area ito inimbak. Ayon sa residente malapit sa temporary storage, hindi niya alam kung bakit dinala roon ang mga Wi-Fi at solar panel. Ay, sasabot lang. Ako sa bayo. Wala ko'y kalimutan, anak mo. Kinumpirma ng Commission on Elections na ito ang napiling staging hub ng kanilang transmission service provider na I1JV at responsibilidad nila kung saan ilagak ang mga election device. Sa inilabas na pahayag ng COMELEC, sinabi nitong wala silang nakikitang irregularidad at nilinaw na ang mga nasabing device ay gagamitin lamang sa transmission at walang kinalaman sa mga makina at programa sa pagbabasa ng mga balota at pagbibilang ng mga boto. Gayunpaman, kinuha pa rin kahapon ang mga solar panel at Wi-Fi equipment mula sa bahay sa Barangay Buhangin at dinala sa Office of the Provincial Election Supervisor na mahigpit na binabantayan ng mga pulis. Hernel Tokmo, umaarangkada sa pagbabalita. Iimbestigahan ng Department of Social Welfare and Development ang ulat na may isang person with disability ang pinilit umanong gumawa ng smear campaign laban kay Pasig City Mayor Vico Soto. Sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na maaring paglabag ito sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Nauna nang nag-viral ang video ng 57 anyos na si Mary na may psychological disability. Sa video, sinabi niyang hindi na niya iboboto si Mayor Soto dahil wala raw siyang natatanggap na tulong mula rito. Pero lumabas na isang tao ang nagdala kay Mary sa isang sulok na walang ibang nakakarinig.
at tinuruan siyang kung ano ang dapat niyang sabihin sa video. Ayon kay Gatchalian, kakasuhan ng DSWD ang mga nasa likod ng insidente. Ihahain ng COMELEC kay Misamis Oriental Governor Peter Unabia ang show cause order matapos ang sexist na pahayag na ginawa niya sa isang campaign rally sa Villanueva, Misamis Oriental. Sinabi ni Unabia na ang kanyang nursing scholarship program ay eksklusibo para lamang sa mga babae at tanging ang mga magaganda lang ang maaaring makinabang. Hindi raw pwede ang mga pangit at hindi daw magiging maganda ang epekto sa mga pasyente kung isang pangit na nurse ang mag-aalaga sa kanila. Patay ang isang 4 na taong gulang na batang lalaki sa Dasmariñas, Cavite matapos umanong abusuhin ng kinakasama ng kanyang ina. Nagtamo ng mga pasa sa katawan ang bata at kinagat pa umano ang maselang bahagi ng katawan nito. Ayon sa mga kaanak ng biktima, Huwebes umano naganap ang pananakit at nangyari ito matapos makipag-inuman ng suspect. Sa isinagawang otopsiya, lumalabas na sinakal ang biktima at kinagat sa ari. Arestado na ang suspect na naharap sa kasong murder. Ngayon makakasama natin live sa PRTV studio si Undersecretary Angelo Tapales, Executive Director ng Council for the Welfare of Children para pag-usapan ang mga sunod-sunod na kaso ng pananakit sa mga bata. Magandang gabi po sir at welcome ulit sa Arangkada Balita sir. Isang makabatang gabi po sa ating lahat, Kuya Jack, Ate Nina at sa lahat po nanonood ng Arangkada Balita. Okay, Yusek, sunod-sunod po ang mga kaso ng pananakit sa mga bata at ang masama po ay nagre-resulta po nga yung iba sa kamatayan. Yung kanina nga lang, no? Oo, di ba? Grabe. Tsaka last week, yung 2 years old na sinaksak ng amain din. Opo, paano niyo po ba nire-respondihan yung mga ganitong kaso? Bukod pa, kasi ito yung nakita natin, may isa pang issue ngayon, yung mga online sexual abuse. Alam niyo, Kuya Jack, Ate Nina, totoong mataas pa rin. Bumaba ang bilang ng mga reported violence against children cases natin, batay sa datos ng PNP Women and Children Protection Center. Ngunit ito ay nakakabahala pa rin. Ano? So, noong 2024, batay po sa datos na nakuha po namin sa PNP, 18,089 po yung nai-report sa kanila. Yan po ay bumaba ng bahagya kumpara dun sa figure na 18,756 noong 2023. Ngunit ang nakakaalarma po dito, 8,000 plus po niyan ay rape at acts of lasciviousness or sexual violence against children at another 8,900 plus naman ay yung violence against children katulad ng pananakit na nabanggit nyo sa mga unang segments. Ano? So ito ay nakakabahala. Nakatutok po ang ating kapulisan, ang mga law enforcement agencies para talagang tugisin ang mga ganitong klaseng nananakit ng bata. Ano? At ang ating mahal na Pangulo rin, siguro banggitin ko na rin noong December 6, 2024, pinirmahan niya yung Executive Order number 79 na binasbasan na ang Council for the Welfare of Children Makabata Helpline 1383 bilang Central Reporting Authority ng ating pamahalaan para sa mga alalahanin ng bata katulad ng violence against children. Ano? So 1383 po yan. Tumawag lang po kayo, tutulungan po namin kayo. Opo. No. At saka, nakakabahala na pinakamarami pala sa mga kasong ito ay sexual abuse. Opo. And usually, sino ho ang suspect or ang culprit? Sinong gumagawa po nito sa mga bata? Opo, wala hong pinipiling gender, walang pinipiling relationship, pero hindi natin maitatanggi na maraming nangyayaring sexual abuse na ang perpetrators ay mga kamag-anak. Ano? Pag dumako naman tayo sa usapin ng online sexual abuse, 42% batay po sa isang pag-aaral, ang facilitators ay mga magulang mismo. So nakakabahala po yan at kaya nakatutok ang ating pamahalaan po dyan sa online sexual abuse man or offline sexual abuse. Teka, recently nabahala nga ako dun sa, parang caught in the act yung nanay habang binibidyohan yung anak niya na naka-wig, na parang blonde Dati kunyari. nakasama na ako sa ganyang klaseng Diba? operation sa Cavite
na gano'n din, pinasok nila dahil nga nagwa-webcam yung nanay, yung Nanay ginamit niya yung mismo. anak. Oo, ginagamit Tapos niya yung nakita ko yung mga pinapasuot po, yung mga malalaswang underwear, lingerie na pangmatanda. At foreigners yung kanilang... Tama po yan. Opo, ang mga customers, yung mga clients nila. Yes, sir. Marami pong pag-aaral na nagsasabi na yun nga maraming magulang o relatives na pwedeng facilitators ng mga perpetrators na nasa ating bansa man o nasa labas. Marami pong causes yan. Of course, nangunguna na yung poverty. Pero yung iba, sabi nila, hindi naman mahirap gagawin sa bata yan dahil mahal natin bilang mga Pilipino ang ating mga anak. Ang sinasabi pa ng mga ibang pag-aaral, yung allure or yung hatak or yung attraction ng easy money. Kasi, syempre, pag pinicturean nga naman o binidyo ang bata, binenta mo, easy money na. At saka yung maling paniniwala na no touch, no harm daw po. Yan ang kinukorek po natin talaga ngayon. Kaya feeling nung nanay, okay lang kasi video lang. Pero ano pong epekto niyan sa mga kabataan po natin? Alam nyo, Ate Nia, para doon sa mga magulang, nakala dahil walang physical na hawak ay walang epekto sa bata, yan po ay mali. Dahil ayon sa ating mga eksperto, yan ay may psychological effect sa bata, pwedeng maging scarred for life ang bata, pwede niyang gawin din sa kapwa bata o kahit sa susunod na generation sa magiging anak niya. Yung parang cycle of violence na yan po. Alam mo, ang hirap talaga minsan matuntun yung ganyan. Very tricky pag ginawa mo yung operation. Usually kasama namin NBI, hintayin mo muna naka-online. Yes. Kasi kailangan naka-online sila para pagpasok ng operatives is ongoing. May agad. Oo, hindi Caught in the nakaligpit. act. Oo, yun. Pero sir, doon sa mga nilapit na mga ganyan, sa mga online, gaano kalaki yung percentage na talagang nagtutuloy yung kaso? Dahil kaanak, syempre niya may isip ng mawawalan ng nanay. Yung ganun, sir. Dahil merong bago po tayong batas ngayon, yung Anti-OSA Excisime Act natin na naging batas noong July 2022, tumutuloy ang mga kasong yan, explicit provision doon sa batas, bawal areglohin, bawal mag-compromise, lalabanan ng mga piskal at hindi igagalang ng korte ang mga compromise agreement or yung affidavit of desistance ng mga nagreklamo. So napakaganda po nung batas natin ngayon, kaya I think ang mga kaso ngayon ay tumutuloy, saka mabilis po, nagkakaroon tayo ng mga conviction po talaga. At mataas po yung penalty niyan, kaya deterrent dapat sa mga nasa supply side, ibig sabihin yung mga facilitators na nagbebenta. Siyempre, ang binabantayan naman po natin, yung penalty ba sa abroad, doon sa demand side naman, yung mga foreigner kunyari. So, dapat po yan, they go hand in hand po. So, paano po yun? Kasi nanay niya, for example, yung nagpapagawa sa bata ng mga ganito, na content. Parang tricky nga dahil makikita mo, sasabihin ng nanay, mahal ko naman siya, tapos hahanapin rin siya ng bata. So, ano pong nangyayari sa mga nanay na ito? Kasi, of course, syempre, they have to face the crime. Ate Nia, tama po kayo dyan. Kailangang harapin ang pagkakasala sa batas at kailangang i-prosecute at maparusahan na doon. So, mga pagkakataon pong yan, syempre po, tinatanggal doon sa violent environment ang bata. Merong mga programa po ang DSWD na pwedeng tumulong po sa bata. Siyempre, may mga medical, psychosocial, psychological care. Meron pang educational, livelihood para dun sa mga kukup-kup sa bata, like foster parents or yung sa family care. Ibig sabihin, parang foster care yan, nakamag-anak, like mga lola o mga kapatid ang kumup-kup. Tas meron din po tayong pinupush talaga ngayon yung awareness natin doon sa administrative adoption para pag naitanggal ang bata doon sa pamilya na violente sa kanya, meron siyang pangalawang pagkakataon na magkapamilya talaga. Yun nga, usually niya sa mga operations nga na sinasama, laging sinasabi niya nung nanay, kukunin niyo ako ako lang nagpapalaki sa mga anak na yan. Yun yung usual defense nila Pero ngayon po, hindi na pwedeng maging depensa yan kasi ang pamahalaan bilang parents patriae o parents of the people ay nag-i-step in sa mga ganyang pagkakataon para iligtas ang bata. At wag naman mag-alala, meron tayong rehabilitation phase and reintegration eventually to society through foster care, family care, and eventually domestic adoption po. Or yun nga, maaari pong magkapamilya pa. Gaano po katagal makukuloy kung na-convict, kunyari? Gaano katagal po mawawala o makukulong yung nanay o tatay na gumagawa nito? Nako, depende po sa circumstances siguro ng kaso. Iyan po ay talagang, sa pagkakaalala ko po, yung Anti-OSA Excisime Act natin, may life imprisonment po dyan. So, sana po wag na natin gawin, hindi excuse ang kahirapan, hindi excuse ang easy money, hindi totoong no touch, no foul o no harm. So, itigil po natin yan doon sa mga gumagawa po ng ganyan. Sir, lasa nang reinforce natin doon sa hotline nyo. Paano nila marireach yan?
Opo. Kailan start po? Sorry, yun na rin. Nag-start po kami noong November 2022 pero binasbasan na tayo bilang main or central reporting system ng ating pamahalaan noong December 2024. No? So everybody, if you want the contact details of the Makabata Helpline, unang-una yung 4-digit number namin, or 1383, landline po yan, tumawag po kayo. If you want to know the other details, go to the Makabata Helpline Facebook page. May messenger, may cellphones and emails po doon. Kumontak po kayo, papahalagahan namin ang mga tawag at tutulungan po namin kayo. Nako, yung mga dyan, baka yung kapitbahay nyo, isumbong nyo na. Diba? Kung nakita Pwede nyo, po kung ang mga marites. May confidentiality and may vetting process. So kahit yung mga marites, concerned citizen, tumawag po kayo, wag po kayong mag-alala, we will vet the reports. Wala pong mapapahamak. Alright. Naku, maraming salamat po. Yusek Angelo Tapales, Executive Director ng Council for the Welfare of Children. Thank you, sir. Thank you po. Salamat, sir. At inanunsyo ni Eli Buendia na hindi muna makakasama si Marcos Adoro, ang lead guitarist ng Eraserhead sa upcoming project ng banda. Narito ang report ni FM Radio Manila DJ Mama Mia. Kaugnayan ng muling paglutang ng alegasyon kay Marcos ng umano'y panggagahasa. Nitong Marso, isang netizen ang nagpost sa website na Reddit na ginahasa umano siya ng gitarista nung high school pa lang siya. Dagdag pa ng netizen, bukod sa kanya, ilang babae pa ang sinubukang halayin ni Marcos kabilang ang isang kakilala niya. Sa isang collaboration post sa Instagram, ibinahagi ni Eli Buendia ang official statement ng grupo kaugnay ng issue. Ayon sa post, kinokondena ng grupo ang lahat ng uri ng kriminalidad at pang-aabuso. At gaya ng marami, gusto rin daw nilang malaman ang katotohanan. Matapos ang matagumpay na pagpapalabas ng kanilang docufilm na Eraserheads Combo on the Run, nakatakdang mag-concert ang grupo sa festival grounds sa Parañaque City sa May 31. Bago ito, kinumpirma rin ng grupo na balik OPMC na ang banda matapos ang ilang taong pagkakanya-kanya. Ako si DJ Mama Mia ng FM Radio Manila. Umaarangkada sa pagbabalita. In her model era, ang komedyanteng si Melay Cantiveros sa kanyang birthday pictorial. As a calendar girl, ipinakita ni Melay ang daring at funny side niya bilang model ng tuba o Pinoy coconut rum. Sa kanyang post, may patawang shout-out pa si Melay kina Catherine Bernardo at Ivana Alawi. Kahit parang mabash siya sa kanyang birthday bash host, dead man na ang Pilipinas Got Talent host. Effect naman ang funny post ni Melay sa kanyang celebrity friends kahit pa sa bandang dulo ng photos ay nalasing na siya sa tuba. Happy birthday sa'yo, Melay Cantiveros. Sexy naman si Mel. Sexy naman Melay. yung calendar, Ever I'm sure. since. Oo, di ba? Pero ano kaya yun? Talagang pictorial or app din, di ba? Kita mo ngayon, daming app na lumalabas, di ba? Eh, di ba may pinopromote siyang... Kaya yung Pero sabi ko, totoo. talagang nagsadya siya ng Saka pinost niya, it means she's really proud of it, di ba? Of course. Wala namang masama Nakatuwa si doon, Melay. di ba? Oo naman. Kilala naman siya na hindi niya masyado siniseryoso din naman yung sarili niya. Komedyante siya. Yeah, and congrats sa gig na yan, Melay. And more, happy birthday to you. At yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako po si Nina Corpus. At ako naman po si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.